Ako si Martin Escudero, actor. Ang wish ko ay... Para kay Jan, nakilala rin bilang princess. Sana ay maipatingin sa espesyalista ang kanyang karamdaman at mabigyan siya ng mga kagamitan na kailangan niya para sa kanyang kondisyon upang bumalik na ang dating sigla at kulay ng kanyang buhay. Tumungo naman tayo sa kwento ni Princess. Isa ring miyembro ng LGBTQ community na sa ngayon ay nakikipaglaban pa rin sa isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Aming pinuntahan si Princess sa Balayan, Batangas at nakita namin ang hirap ng kanyang kondisyon sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan. Wish ko lang talaga na makasurvey lang po araw-araw. Yung araw-araw po may makain na lang po. Makalakad lang po talaga. Si Princess, 31 taong gulang, nasuki noon sa mga gay beauty pageant. Ang makinang na bituin niya noon sa entablado ay unti-unting dumilim. 3 taon na mula nang ginapos siya ng karamdaman sa kanyang higaan. Ang dati niyang ganda ay nabalot na ng mga sugat sa buo niyang katawan. Nag-work po ako noon tapos nagkatigyawat po ako sa noo. Na usually po, hindi po talaga ako nagkaka-pimples kasi nga po malaga ako sa sarili ko. Tapos nabilipas po yung araw, lumalaki siya. Sabi ko parang hindi siya pimples kasi lumalaki yung paga niya. Nagsugat siya na lumalaki siya ng sugat tapos hanggang sa parang unti-unti po nang hina yung katawan ko. Bumagsak po yung katawan ko, namayat po ako noon. Ayaw ni Princess maging pabigat pa sa kanyang pamilya. Kaya naman gumagawa siya ng paraan para kumita pa rin. Kumikita siya mula sa kanyang mga post online at nakakalikom ng mga tulong mula sa iba't ibang mga tao. Ginagamit niya ito pambayad sa kanyang tagabantay at pailan-ilang gamot na kanyang kailangan. Sa social media po, nagpo-post po ako, nanghihingi po ako ng papiso-piso. Kasi po, kung hindi ko po yung gagawin, hindi po kami kakain. Wala po akong pambili ng bigas. Wala po akong pambayad ng kuryente. Wala po akong pang-suporta sa sarili ko. Pero buo raw ang loob ni Princess na labanan ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Gusto ko po makita yung sarili ko. Nung nakakatayo na po ako, gusto ko po magluto ng paborito ko pong pagkain. Gusto ko pong maglinis ng bahay. Gusto ko pong makita yung labas ng bahay namin. Gusto ko lang po na malinis at maayos yung sarili ko. Yun lang po yung gusto ko talagang gawin. Ngayong araw, sa tahanan na niya mismo namin dinala ang lahat ng sorpresa para kay Princess. Isang espesyalista ang sumadya sa kanya para tignan ang kanyang kondisyon. Yung initial assessment ko po actually is medyo broad. So to consider skin and soft tissue infection. Madami pong pwedeng cause. Yun po ang hindi ko pa po matukoy sa ngayon kasi usually kailangan po ng additional tests. So number 1, pwede po siyang bacterial. So madami po under bacterial infections, pwedeng mga nasa skin TB. Number 2, pwede po siyang fungal infection. Number 3, worst scenario, although hindi naman po yun yung pinaka-primary ko, pwede rin siyang maging malignant. So, almost 4 years na. So, for chronic wounds, nagko-convert sila to squamous cell carcinoma o cancer sa balat. So, usually, treatment-wise, better siya treated sa hospital setting. Si doktora na ang magmomonitor ng lagay ni Princess. Sinamahan na rin niya ito ng mga gamot at iba pang medical supplies na kailangan para sa mga sugat ni Princess. May mga grocery items na rin kaming handog para makabawas na sa isipin ni Princess ang pang-1 buwan niyang supply. Malaking tulong po talaga sa akin yan. Talagang yan po yung talagang araw-araw iniisip ko po talaga kung paano ko napakaroon ng ganyan po. Sobrang thank you po talaga kay Ma'am Vicky Morales po. Para sa mas komportableng kondisyon ni Princess sa kanyang bahay, bagong bedding, at electric fan.
parang maaliwala sa pakiramdam talaga. Parang nakahinga yung kwarto ko. Diba? Perfect na matulog mamaya. At syempre, hindi rin mawawala ang tulong pinansyal mula sa aming programa. Maraming salamat po na hindi niyo po ako pinagdadamutan. Hanggang gumaling po ako, hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat po.